Gemini, ayan, ito na yung monthly reading mo. May forecast reading sa lahat ng Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs. For cross watchers man, you're all welcome. Kung gusto nyo manood dito. Thank you, Gemini, sa iyong patuloy na pagsuporta, support, matagal ka man dito or bago. Sa mga nag-a-avail ng membership, subscription, pati na rin yun naman nagpapadala ng stars gifts yan. Thank you. Siyempre pati na rin yung mga nagla-like, nagko-comment, nag-heart, nag-share. Thank you rin sa inyo. Unexpected income. Uy, ganda na ito ah. Wealthy man. Yayaman ka na yata. Wealthy man kasi pwede rin namang ikaw yan, di ba? Or person na ka-deal mo. Yung iba dito, baka makapaldo kayo. Makachamba kayo, makahanap kayo ng something na magiging phenomenal, breakthrough, papatok, bebenta ng malupit, magiging viral, di ba? Kaya lang meron kang concern dito, Gemini, kung ano man yan na maaaring poproblemahin mo, pag-iisipan mo, magiging concern mo ng bongga, di ba? By the way, kung bago kayo, don't forget to follow or subscribe. Thank you so much. Sa mga gustong maka-avail ng exclusive perks sa akin, etc., mag-avail kayo ng membership sa aking FB page. Ha? Nag-iisa lamang po ang aking official FB page, Purple Teen, Meta Verified, may check sa dulo. Yung Tinarkana ko, Meta Verified din po yun, may check sa dulo. Mag-ingat po kayo sa mga scammers na gumagaya sa page ko. Mga mag-chat-chat sa inyo, i-add friend kayo, huwag niyong i-entertain kasi hindi ako yun. Ha? Kung meron kayong sadya, mag-inquire kayo, kayong mag-PM sa page ko. Okay? Kahit saang platform pa kayo pumunta. Doon sa TIK, TOK, no? Meron ding mga gumagaya sa akin doon. Ano yan? Wings. Wings, wow. Ibig sabihin, pag-angat, pamamayagpag, paglipad, Gemini. Pagle-level up, pag-soar up high, o diba? Pag-i-elevate. Meron ding nostalgia, focus on the here and now. Sige, tignan natin yan mamaya. Latag muna natin lahat ng cards. Meron ka 2 of cups, could be water sign. Cancer, Scorpio, Pisces, yes, mga water signs yun nandito, pero pwede rin namang may Aries, Leo, Sagittarius, or another fire sign. So, ma-water and ma-fire, mga kapareho mong fire, or mga air, Gemini, Libra, or Aquarius energy. Ayan. Mga numbers na lumalabas sa cards mo. Merong 27. Pwede may mga umulit dito. Take note nyo na lang. 27, 13, 33, 3, 8, 33. Ang daming 3. Guys, tignan nyo. Ang daming 33. Ayan o. 33, 33. Tapos meron na namang 3. Ang daming mga 3. So, ayan. Yung mga ano dito sa mga numbers. Dalawang 33. 1, 2, 3, 4. 6 na 3. 27, 13, 33, 3, 8, 33. Number 2. Number 10. Number 2 again. Number 4. Number 3 again. Ilan na yung 3? At number 3 again. Wow, daming 3. Ano kaya ibig sabihin niya? Search nyo na lang. Bilangin ko
Ulitin ko muna. 27, 13, 33, 3, 8, 33. Number 2, number 10, number 2, number 4, number 3, number 3. So, ilan yung 3 dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 3. 8, 3, dalawang 33. Okay? Bahala na kayong magtingin yan. So, wala akong alam sa mga number. Ang alam ko kasi sa 3, parang group eh. Parang collaboration, alam mo yun. Community. Kung hindi ako nagkakamali So, pwede yan. Pwedeng meron kang mga makakasama dito, mamimit, magiging kakilala, katrabaho, ka-teamwork, ka-grupo, ewan ko, sa may mga ka dito, makakasama ka. Wow, so dito na tayo sa unexpected income. Ang ganda. Ito hindi mo ina-expect na perang paparating sa'yo or hindi mo ina-expect na sideline trabaho na pagkakakitaan mo, Gemini. Kasi ayan, merong unexpected source ng pera. So, yung iba sa inyo, kung maganda yan, lalo na kung meron na kayong main source ng income, tapos parang magsasanga-sanga pa yan or meron pang mga dagdag na pagkakakitaan, di ba? Mas marami kang kukubrahin. Mas maraming datong in short itong month na ito kasi merong mga unexpected na pagpasok ng pera din. Tapos yan nga yung wealthy man, sabi ko nga, pwede rin namang may ka-deal ka na person, makakaharap na person na successful, businessman, or maraming pera, alam mo yun. Pero pwede rin kasing energy mo to na parang ikaw yung you're the man, parang gano'n, Gemini, ngayong May, no? Kasi, nakikita ko rito, wagi ka doon sa pera yan, merong papasok na pera sa'yo, source ng income yan. Kaya nga nakikita ko maraming, wealthy ka ngayong month na ito, kaya nga may wealthy man dyan. Diba? Yun nga lang kasi meron kang mga bagay na dapat mong pag-isipan, asikasuhin, maaaring ito yung magiging ano mo yun, pwedeng mo problemahin, alam mo yun, laman ng isip mo Yung iba kasi dito, concern nyo talaga paano kayo, siguro pwedeng yun naman yun, pinoproblema mo, concern mo, paano mo padadagdagan yung source ng income mo. Yun na nga, may paparating na nga na source ng income. So, sa tingin ko lang, kung yun yung pinoproblema nyo dito sa concern niyo, yung particular na yun, na pera, something related sa pera, pwedeng ito na yung kasagutan doon. Yung unexpected income na yan. Okay? So, itong marriage naman, pwedeng literal nga nakasal, pagpasok sa commitment, relationship, kontrata, partnership. Hindi lang naman ito about romantic or pagpapakasal. Pwede rin naman ito yung mga bagay na matatali ka rito, i-commit mo yung sarili mo. Halimbawa, magdadagdag ka ng sideline mo, syempre, kukomit mo yung sarili mo doon. Yung dating bakanting oras mo, makukomit na ngayon doon sa bagong sideline mo na yun. Diba? So, yun, it could be anything. Pwedeng related sa sideline, mga ibang pagkakaabalahan mo. It could be bagong kontrata, bagong loan, etc. Kasi nga, matatali ka dyan may bind marriage yan diba? Or para kasing teamwork ang marriage, diba ganun teamwork? Parang may binabanggit dito about number 3, parang teamwork. Sabi ko nga, something na may katuwang ka, something na bubunuin mo yan, may kasama ka, may kaduo ka, may partner ka dyan, may katulong kang kasama mong gagawa dyan. Okay, so dalawa kayo dyan dapat. Pwedeng ganun. Wings. Ito nga, you never needed those wings to fly. Ang sinasabi kasi dito, kung hihintayin mo, Gemini, natubuan ka ng pakpak bago ka makalipad, kailan pa yun, diba? Suntok sa buwan yun. Wag mo na, kumbaga, kung, ito na lang,
Kung naghihintay ka ng perfect moment, time, oras, araw para gawin yung bagay na yan, na dapat mong simulan, now is the time. Hindi yun yung kung kailan naghihintay ka. Hindi, may perfect timing para hindi. The more na sinasabi mo yun, the more na napoprocrastinate mo yun. Kumbaga, ang intindi ko dito sa bara na to, kung ano man yung gusto mong gawin na yan, simulan mo na yan ngayon. There's no such thing as paghihintay ng perfect moment. 'Di ba? Kasi nga hindi mo naman alam kailan ka tutubuan ng wings eh. Kaya kung gusto mo ng maging successful ngayon, maging wealthy ngayon, maging alam mo na, mag-blow up, mag-level up, gawin mo na yan ngayon. Yun lang yung sinasabi dyan sa card na yan. Huwag mo nang hintayin kung kailan ka patutubuan ng fairy wings, char. 'Di ba? Gawin mo na ngayon. The moment is now. O nostalgia, focus on the here and now. Yung iba sa inyo may tendency na balik-balikan pa yung past. O ano ba to? Past person, past chore ba, kung ano man. Mag-focus ka daw dito sa iyong present. Huwag mo nang balik-balikan pa yung mga nakaraan na yan. Kasi nga nakaraan na yun eh. Lalo na kung nakaraang person yan, di ba? Mag-focus ka kung anong meron dito. Kasi yung present mo dito, meron kang magagawa. Dito, pwede mo pang baguhin. Yung nakaraan, wala na yun eh. Hindi mo na yun ma-undo. Ano to? Invitation daw. Baka maimbitahan ka sa wedding. Kasi nga may wedding, okasyon. O wedding man yan, o ibang occasion, ibang anumang gathering yan, whatever activities na maiimbitahan ka. Ayan. Aside doon, the words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. So yan, whatever yung mga minamanifest mo, ini-imagine mo, mga lumalabas sa isip, sa bibig mo, yun ay may tendency na makapag-invite ng kung anong energy yung ini-invite mo na yun. So, be careful sa kung ano yung mga iniisip mo, sinasabi mo, kasi kung ano yun, maaaring yun yung invitation na mangyari sa'yo yun. Kaya nga, choose your words carefully. Ayan. Magano ka, laging positive lang dapat yung mga sasabihin mo, iniisip mo, para yun din yung ma-attract mo na energy ngayong month na ito. O ayan o, calm, love, beauty, kindness, joy, hope, adventure, fun, success, abundance, ano pa. O yung datong, di ba? Yung mga ganun. O friend, ano to? Be as good a friend to yourself as you are to others. Ayan, kung gaano ka daw kabait na BFF, kaibigan na tao sa iba, dapat ganun din yung maging treatment mo rin sa sarili mo. Okay, Gemini, baka kasi ikaw masyado ka mabait sa iba, pagdating sa sarili mo, napaka-critical mo, napaka-stricto mo, diba? Napaka-unforgiving mo sa sarili mo. Okay, so paging mabait ka rin sa sarili mo, hindi lang doon sa mga sa ibang tao. Ano pa? Kasi nga yung invitation na yan, pwedeng reminder yan eh. Pwede yan yung mga negative thinking mo, yung mga sinasabi mo. Siyempre, pagka puro negative yung iniisip mo sa sarili mo, mga sinasabi mo, yun din talaga may tendency na ma-invite mo yun sa buhay mo. Magkaroon ng form yun, di ba? Kaya start na mag-isip, magsalita ng palaging magaganda tungkol sa sarili mo. Okay, sa buhay mo. Ano to? Three of Swords, reversed. Move on ka na daw. Oh, lumilitaw nga kasi dito sa nostalgia mo eh. Nandun na naman yung tendency na babalik-balikan mo na naman yung nakaraan. Alam mo yun.
Namimiss mo na naman siguro, naiisip mo na naman yan. Pero kasi Three of Swords, lalo na kung binitray ka, pinagpalit ka, nag-third party, niloko ka, sinaktan ka, move on ka na. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Okay? Sa personal growth, sa healing mo. Or kung hindi naman to related about si person mo, bawa, sinasabi dyan, ano man yung bagay na yan, pagkabigo na yan, na broken heart ka, gano'n man yung nasaktan ka dyan, move on na, tapos na yun eh. So, it's time to, it's time to pick up your pangkilay, mag-drawing ng panibagong kilay at panibagong simula uli. Gemini, di ba? Hindi pa naman the end of the world, di ba? Two of Cups. So, ayan pa nga, mamamayagpag ka pa eh. Meron ka nga wealthy man dyan, oh, di ba? Nakikita ko nga ngayong May, alam mo yun, may pag-angat eh. O, yung iba nga sa inyo, kung sa negosyo nyo yan, may pag-angat sa sales. Yung iba, pwedeng sa trabaho ninyo, merong maraming overtime siguro, or another source ng income, sideline, or pagtaas ng level ninyo, position ninyo, or salary ninyo. Kasi may upgrade, di ba? Basta overall, ngayong May, nakikita ko na mas okay, mas may improvement, kumbaga, sa month ng May. Okay? So, itong Two of Cups reversed mo is, wala na talaga to eh. Ayan o, it's time to move on. Pwedeng hindi ka na rin niya talaga mahal, pwedeng alam mo yun, nagbago na talaga siya, pinagpalit ka na, kasi nga yan na yung Three of Swords, diba? Wala na talaga eh, this is something na hindi na kayo uli magkakaroon ng chapter para mag-start. Sa ngayon, yun yung energy. Wala akong nakikitang rekindling, restart sa inyo nitong person na to, kaya might as well na mag-move on ka na lang. Tanggapin mo na lang, ayan o, tanggapin mo na lang na kung talagang hindi ikaw yung pinili, kung talagang break up na, diba? Para makapagsimula ka na ng panibagong chapter sa buhay mo, sa love life mo, or sa career mo, diba? Kaya kung nag-expect ka dito sa person na to na babalik siya, magre-reach out siya, or magbabago siya, or magkakaroon kayo ng bagong start, wala ako napi-feel na gano'n according dito sa mga baraha mo. Malabo, imposibleng magparamdam to or bumalik. Okay? Wala akong napi-feel, wala akong nasi-sense na ano siya eh, magsasalita or magpaparamdam eh. Wala talaga. Nag-fall out na talaga to, ayan. Nag-end na kasi talaga to, kaya it's time to accept and move on. Gaano man kasakit yan. Ito yung nafe-feel ko, parang dito sa baraha na to, parang chini-cheer up ka nung isa dun. Kung ikaw man yung malungkot dyan. Huwag kang magmukmok na parang as if nawala sa'yo tong bagay na to, opportunity na to, or tao na to, na as if parang tumigil na yung mundo mo, parang hanggang dun na lang. Diba? Palayain mo na rin yung sarili mo dyan. Cheer up mo yung sarili mo. Marami pang opportunity. Marami pang magandang bagay na darating sa'yo, or meron pang better person na darating sa'yo. Okay, ang pinaka-importante dyan ay i-heal mo yung sarili mo, rebuild mo yung sarili mo, wag puro negative, ibalik mo yung power, self-confidence sa sarili mo. And then, doon mo ma-attract yung magagandang bagay, possibilities, and tamang person sa buhay mo. Kasi nakakita ko ng opportunity offer dito with the Four of Cups. Kaya lang kasi ikaw, parang hindi ka pwedeng, dahil malungkot ka, dahil hindi yun yung gusto mo, hindi mo yun ma-appreciate, no? May tendency kasi na parang hindi mo ma-appreciate yung mga darating sa'yo dahil lang nakafocus ko dun sa isang bagay na wala naman na sa'yo and hindi naman nababalik, tapos na. So, sayang, di ba?
Yun lang yung nakikita ko. Mag-focus ka doon sa mga bagay na meron, hindi doon sa bagay na tapos na, nawala na, iniwan ka na, binitray ka, di ba? Okay? Ayan oh, kailangan mo i-build talaga yung confidence mo eh. Nawawalan ka na ng ng tiwala sa sarili mo eh. Hindi mo na nakikita yung sarili mo as someone na special, no? Parang nawalan ka na ng, alam mo yun, parang nawalan na ng value, yung napipil ko. Kaya nga dapat ibalik mo yun eh. Dapat balik alindog, balik confidence ka, alam mo yun, balik glow up ka. Ibalik mo yun para yun yung, gawin mo tong motivation yung pagkabigo mo na yan, kung nabigo ka man dyan. Gawin mong motivation yan para makabangon ka uli into a better version ng sarili mo na someone na hindi magsisettle for less, alam mo yun, mag-set ka ng standards, and sabi ko nga, yung mga manifest mo, yung mga positive, yung mga iisipin mo, mga sasabihin mo, para yun yung mga next na ma-attract mo. Merong mga bagay dito na maaaring hindi na talaga magtuloy-tuloy, Gemini, specific dun sa love life. Pwedeng may mga pinlano ka dyan, pero parang hindi na yun matutuloy. Kasi nga parang may ending na dito, meron ng pagbabago eh. Doon sa person na yun eh. And maaaring iwanan ka na niya or ipinagpalit ka niya. Pero sabi ko nga, okay lang yun kasi meron pang something na darating sa'yo. Maaari nga lang maging bulag ka or ma-ignore mo yan kasi nga mas nakafocus ka pa rin doon sa bagay na yun na nawala sa'yo. Okay, so yung iba dito, maaaring may mga pinaplano kayo na maaaring hindi nyo alam mo yun, hindi nyo maisakatuparan, especially sa pagta-travel. Yan, kung may mga particular plans kayo, tapos related din siya sa pagta-travel, pwedeng yun yung mga hindi may sakatuparan this month. Pero overall, pagdating dun sa pera mo, ayan, ang ganda. Kikita ko dyan. Oh, ano to? Closing message mo, deserve. You deserve love and happiness. O diba, may mga paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, huwag mong hintayin kung kailan ka magiging masaya or magiging successful or gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Diba? You deserve love and happiness in your life. When you truly believe that you do. Kapag naniniwala ka talaga, ayan na naman yung attract energy. Ayan o. When you truly believe that you do, you attract that which will envelope you in positivity. Kasi nga yan, yung naalala mo yung invitation card kanina. Kasi nasabi ko, wag kang mag-negative thinking, self-talk. Kasi yun yung ma-attract mo eh. Diba? When you truly believe that you do, you attract that which will envelope you in positivity. You may feel guilt or shame for your past, but now is the time to turn the tide and forgive yourself. Ito na yung sinasabi ko. Start over, accept. Let go of the past, focus on the present, diba? Turn the tide and forgive yourself. The process can be slow, but don't worry, just take your time. Wala namang karera. Affirmation, I deserve love and happiness.